RH News Television, usapang sining at kultura para sa lahat tuwing araw ng linggo. Huwag kaligtaan. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless, champion. Mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mapulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat. Alam mo bang pasok sa top news publisher ang DZRH News sa social media platform na TikTok sa taong 2023? Pang-animang himpilan sa may pinakamatataas na views na umabot ng higit 7 milyong video views at ika-anim din sa pinakamatataas na engagements na halos umabot sa halos 300,000 total interactions. At alam mo rin ba na may nilulutong malaking pasabog ang Manila Broadcasting Company para sa inyo? Kung ano yan, abangan sa darating na February 6 para sa mas pinalakas na misyon, More Than Radio. Ako si Mili Borja, sama-sama tayo, Pilipino. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Lucky at unlucky Chinese zodiac signs ngayong 2024? Alamin! Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Maynila, ito ang Pilipinas! Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang programang Maynila, ito ang Pilipinas. At ako po si Lef Narciso. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Sa ulo ng ating mga balita, higit 2 pisong taas presyo sa gasolina, asahan sa Martes. Maynila, ito ang Pilipinas! Bagong pasahod sa BARM, ilalabas ngayong Pebrero. Maynila, ito ang Pilipinas! Administrative duties inalis na sa mga guro. Maynila, ito ang Pilipinas! Bagong Pilipinas Rally aarangkada sa Maynila ngayong araw. Prayer Rally naman kasado sa Davao. Maynila, ito ang Pilipinas! Ilang kalsada sa Pasay City sarado ngayong araw para sa prosesyon ng Santo Niño. Maynila, ito ang Pilipinas! Sa detalye ng ating mga balita, asahang muli ang malakihang pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo ngayong linggo. Sa pagtaya ng Unioil, posibleng tumaas ng 2 piso at 30 sentimo hanggang 2 piso at 50 sentimo ang kada litro ng gasolina. Piso at piso hanggang 20 sentimo naman ang maaaring itaas sa diesel. Habang ayon sa Oil Industry Sources, posibleng maglaro sa 40 sentimo hanggang 80 sentimo ang dagdag sa kerosene. Ito na ang ika-4 na sunod na linggo na may pagtaas sa presyo ng krudo, epekto ng lumalalang tensyon sa Red Sea. Maynila, ito ang Pilipinas!
Ilalabas ng Bangsamoro Tripartite Wages and Productivity Board ang bagong wage rate sa mga manggagawa sa kanilang rehiyon simula Pebrero. Ayon sa board, isinasapinal na ang bagong wage order sa pangunguna ni Labor Minister Muslimin Sema. Sa ngayon, may wage rate na 341 pesos ang BARM para sa non-agricultural workers at 316 pesos para sa agricultural workers na magbabago ngayong taon. Saklaw ng BARM ang mga probinsya ng Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur, Lanao del Sur, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, Marawi City, Lamitan at Cotabato. Maynila, ito ang Pilipinas. Naglabas ng memorandum ang Department of Education na nag-aalis ng administrative duties sa mga guro sa mga pampublikong paaralan. Nakasaad sa DepEd order na tinatanggal na ang non-teaching duties para masuportahan ang mga guro na tumutok sa mas maayos na pagtuturo. Batay rin sa parehong kautusan, pwedeng kumuha o mag-hire ng karagdagang staff ang mga eskwelahan. Binanggit ni Education Secretary Sara Duterte ang intensyon na tanggalin ang administrative task sa mga teacher sa katatapos na Basic Education Report ng DepEd. Maynila, ito ang Pilipinas. Mag-aalok ng libreng serbisyo ang iba't ibang ahensya ng gobyerno sa kick-off rally ng Bagong Pilipinas sa Quirino Grandstand sa Maynila. Anunsyo ng Presidential Communications Office, kabilang sa tinawag na serbisyo fair ay ang Philippine Statistics Authority, Philippine National Police, National Bureau of Investigation, Pag-ibig Fund, Social Security System, Professional Regulatory Commission at Department of Social Welfare and Development. Paliwanag ni PCO Undersecretary Gerald Barria, deklarasyon ang Bagong Pilipinas ng pagpapaganda ng burokrasya. Pinagre-rehistro naman ng PCO ang mga lalahok sa rally sa website na bagongpilipinastayo.com bago makapag-avail ng mga serbisyo ng nasabing mga ahensya ng gobyerno. Maynila, ito ang Pilipinas. Nakalatag na ang traffic rerouting sa paligid ng Quirino Grandstand sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas Kick-Off Rally. Ayon sa Metro Manila Development Authority, mula alas 10 ngayong umaga hanggang alas 10 ng gabi ay sarado ang mga sumusunod na lansangan. Ang Rojas Boulevard mula UN Avenue patungong P. Burgos Avenue. Magkabilang lane ng TM Calaw mula Rojas Boulevard hanggang Taft Avenue. Magkabilang lane ng P. Burgos Avenue at Finance Road, Maria Orosa Street, Bonifacio Drive mula Anda Circle hanggang P. Burgos Avenue. Pinapayuhan din ang mga motorista na iwasan munang dumaan sa mga lansangan patungong Rizal Park. Maynila, ito ang Pilipinas. Magpapakalat ng higit 2,000 pulis ang Philippine National Police para sa seguridad ng Bagong Pilipinas Kick-Off Rally sa Quirino Grandstand sa Maynila. Sinabi ni MPD Director Brigadier General Arnold Thomas Ibay na pagtutulungan ng iba't ibang ahensya ang pagkilos para masiguro ang kaligtasan ng mga tao sa lugar. Ayon kay Ibay, kinakailangan ang matinding pagbabantay hindi lamang para sa seguridad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kundi ng iba pang VIPs na dadalo sa rally. Maynila, ito ang Pilipinas. Samantala, magkakaroon din ng prayer rally naman sa Davao City ngayong araw. Sa ulat, sarado na ang ilang kalsada malapit sa Rizal Park sa Davao City. May mga nakalagay ring LED o LED screens sa kada kanto ng San Pedro Street habang nagsiset up na rin ng stage at tents sa lugar para sa mga dadalo. Inihayag ng mga organizer na tinatayang nasa 50,000 kontra sa People's Initiative para sa charter change o pagpapalit ng saligang batas ang dadalo. Inaasahang pangungunahan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang nasabing prayer rally. Maynila, ito
ang Pilipinas. Isasara sa mga motorista ang ilang kalye sa Pasay City ngayong araw ng Linggo para sa Grand Santo Niño Procession. Mula alas 9 ngayong umaga, hindi na madadaanan ng mga motorista ang Libertad, Taft hanggang Rojas Boulevard, Harrison, Buendia hanggang EDSA, Rojas Boulevard Service Road, Buendia hanggang Libertad, Rojas Boulevard, EDSA hanggang Buendia at Halandoni, Buendia hanggang Bucaneg. Abiso ng Pasay Public Information Office, magsisimula ang prosesyon alas 3 ng hapon mula sa Pasay City Hall at magtatapos sa area ng Star City. Maynila, Maynila, ito ang Pilipinas. Pilipinas ang oras, 16 na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga.